15 araw ang itinalagang palugit ng Bureau of Customs sa mag-asawang Diskaya para patunayan na hindi smuggled ang ilan sa kanilang luxury cars. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. 15 sa 30 luxury cars ng pamilya Diskaya ang kontrobersyal na kontraktor sa mga umano'y maanumalyang flood control projects ay may kakulangan sa dokumento. Ito ang resulta ng pagsusuri ng Bureau of Customs na may kustodiya ngayon ng mga naturang mamahaling sasakyan. 8 rito ang itinuturing bilang smuggled dahil walang payment certification, wala pang import entry. Kabilang dito ang Rolls-Royce, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Mercedes-Benz Brabus, Lincoln Navigator, Bentley Bentayga at Toyota Land Cruiser 300 series. Binigyan ng 15 araw ang mga Diskaya pati na ang mga importer ng sasakyan para magpakita ng kaukulang dokumento bago maglabas ang BOC ng warrant of seizure and detention. Pag hindi kami satisfied o hindi maganda yung kanilang pagkakapaliwanag, tutuloy po tayo ng seizure proceedings. At this point, mukhang doon na rin naman patungo yung direksyon na yan eh. Binibigyan lang natin ng pagkakataon yung consignees na pinagbilahan ito at yung mismong owners ngayon. Pwede din namang outright pinasok. No? Marami tayong shorelines eh. Pwedeng ipinasok yan through some other means. No? So, makikita namin yung complete picture, sabi nga ni Commissioner, no? Once we get to the next phase of the investigation. 7 naman sa mga luxury vehicle ay may import entry na pumasok sa Batangas, Cebu, Manila at MICP. Kaya lang walang payment certification, kaya't posibleng may hindi tamang buwis na nabayaran. Isang sasakyan na isinuko kagabi ang sinusuri pa, habang kumpleto ang dokumento ng 14 na iba pa, pero hindi pa rin lusot sa patuloy na pagsusuri ng BOC. Una-una, tama ba yung mga pinagbayaran? Kung yung pinagbayaran lang ang pinag-usapan natin, pwede na sana yun. Kaya lang, kung mali ang mga dokumento na naging basehan ng pagbabayad kahit pa tama ang binayaran mo, hindi rin gano'n kasimple. Merong criminal aspect yon. So, not that simple. Higit sa 10 tauhan din ngayon ng BOC ang iniimbestigahan upang alamin kung paano nakalusot ang mga sasakyan na ito na kulang ang dokumento. Again, persons of interest pa lang yan. Ano? At titingnan natin, pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot or dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, no? We will have to make even our own people accountable. Kasama sa imbestigahan ng BOC ang 4 na opisyal ng Department of Public Works and Highways na sinasabing nagmamay-ari rin ng mga mamahaling sasakyan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.